So make sure na nakabukas yung inyong module or kung may notes na kayo, naka-open kayo ng notes. Make sure na gaya ng aking palaging pinapaalala kapag online class, make sure na naka-focus sa lesson, no? Walang ibang ginagawa, hindi ML or nag-online games, hindi nakikipag-chat sa iba, may calculator na rin sa gilid, nagtatry mag-solve, nagno-notes. Okay? Tapos, ano pa ba? Walang ibang ginagawang subjects. Hindi nakahiga. Pwede kumakain pero nakikinig. Pero hindi naman buong isang oras na kumakain kayo, di ba? Okay, so lesson is about currency and exchange rates. So meron na kayong idea about this. Siguro when we talk about currency, anong pumapasok sa isip nyo? Anong unang pumapasok sa isip nyo? Or when we talk about exchange rates, anong idea meron ng nasa inyo? Adam. Ano po, sir? Pumapasok po sa isip ko about exchanging money po. Okay. Joseph. Eman. Naiisip ko po, sir, yung pera po, yung mga banknotes. Okay. Shadrach. Naiisip ko, sir, yung yung presyo ng mga iba't ibang pera sa iba't ibang parte ng mundo. Okay. Yan. So basically, like ganun, no? Okay na. Tapos na. Okay. When we talk about currency, ito yung pera, no? Ito yung hindi lang yung physical na pera, kundi yung buong sistema, yung pag-regulate ng pera. Of course, yung pera muna, yung paper bill or banknotes natin kung tawagin, or and yung coins, no? Yung mga maliliit na worth ng ating pera. But when we talk about currency, hindi lang yan. Pati yung system, like how it works, no? Like bakit tinatanggap ito sa mga pamilihan, no? Halimbawa bibili ka sa tindahan. Bakit mayroong pagtanggap, no? Halimbawa, kapalit ng pera ay pagkain, kapalit ng pera ay product. So the whole system, no? Right? So currency, that's currency. Noong araw daw, siguro sa history niya, hindi naman natin naabutan to, or baka sa ibang mga places until now, meron pa rin tinatawag ng bartering, no? Where goods and services were exchanged directly for other goods and services. Okay? So pag sinabing goods, yung mga product na meron kayo or meron sila, no? Pag services, yung mga services like paggugupit, na pagtuturo, no? Yung mga workforce, ay yung mga paggagawa ng bahay, no? O pag-tutor sa kaklase, sa mga bata, ganyan. Or pagpa-manicure, pedicure, so those are services. Or pagdadrive, kapalit ng pagdadrive sa transportation ay pera or pamasahe. And services yung ino-offer nila. In exchange of that is yung money. Pero when we talk about bartering, goods and services yung pinapalit na wala pa yung pera dati. Okay?
Ngayon daw, recently, currency has replaced bartering as the primary means of exchanging goods and services. Okay? So itong picture na to shows the bartering side and the currency system naman sa likod, no? So ito yung nasa harap. Papansin niyo yung mga kalalakihan, no? Or siguro kung farmer kayo, more on crops ang inyong product, no? Gusto niyo namang makakain ng isda, ng gulay, ng mga dairy products o mga poultry products, no? So, makikipagpalitan kayo dun sa kakilala nyo or sa siguro dati meron ding places na parang market din that accept the system of bartering or the barter system. Sa likod, makikita nyo merong ATM, no? Where they withdraw money or banknotes. Usually, wala namang coins dyan no? And then, they use those money to buy goods and pay for services. Okay? So, yun yung picture all about. Sa module na ito, pag-aaralan natin yung dalawang currency lang. No? Hindi naman natin pag-aaralan lahat dahil madami yan. And hindi naman tayo hindi pa naman tayo mga yung mga international students na. Or kung kunwari pupunta kayo ng ibang bansa, yun, pag-aaralan nyo naman yung currency ng bansa nila. Okay? So, Philippine currency muna and then the USA currency. So, Philippines official currency daw is the Philippine peso. Pesos. Or sa ating language, piso. No? Ang piso, hindi lang naman yan yung isang piso, no? Kundi yung mismong tawag sa currency. Meron siyang, it is subdivided into centavo, no? So, smaller than 1 peso are your centavos, no? So, ang equivalent ng 1 peso is 100 centavos. So, smaller than that, it's being subdivided, right? So, below are the recent money of the Philippines, although hindi na siya recent na kasi meron nang lumabas na polymer, okay? Polymer banknotes, no? Yung merong para siyang hologram na logo. Kumbaga nakikita mo yung or transparent yung logo, no? Nakikita yung kabila. Na it's the first time na nagkaroon tayo ng polymer banknotes or polymer notes sa kasaysayan ng ating bansa. So, ang sabi, tumatagal daw siya ng hindi siya basta-basta naluluma, na tumatagal siya ng I think range 7 to 8 years bago siya maluma. Unlike kapag yung usual natin dating pera or yung mga lumalabas pa rin ngayon na hindi polymer notes, ang naluluma kagad siya like 3 to 4 years. Ganun. Of course, kapag tinatabi mo yon, iingatan mo yon, naka-frame yon, hindi siya talaga maluluma. No? Pero kung ginagamit palagi, no? Hindi basta-basta nalulukot, hindi basta-basta tinutupi, ayun, yun yung kanyang lifespan. Okay? So, there are other banknotes aside from the ones below na tinatanggap pa rin up to now, and coins that are accepted then. So, Philippine currency daw is being regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, so BSP. So, that's the bank that regulates the money. Sila nagpiprint, nagmo-monitor,
no? Or nag-check kung may mga peke na lumalabas, no? Kung may mga nire-report na fake money, sila rin ang sila rin ang nagmo-monitor nun. Okay? So ito sa baba, sa module nyo, these are your banknotes. Okay, 1,000. Ayan. So ang likod niya ay, ang harap niya, no, is usually merong tao. Sa likod ay yung mga pinagmamalaking tourist spot ng Pilipinas and yung mga species or animals na nasa Pilipinas din. Okay? So we have the 200 bill then, you have 100 bill, 50 banknotes, and we have the 20 peso bill na hindi na halos nagsisirculate ngayon. No? Tinatanggap pa ba ito? Yung 20 peso bill? Tinatanggap pa ba yan? Tinatanggap pa daw. Alright, ito naman yung ating, after the banknotes, you have the coins. So, ito kasing module, ginawa to, I think, 3 years ago, 2 years ago. Kaya, hindi pa siya updated. Tsaka may mga kanto siya, yo. Hindi, ano lang yan. Sa pag-crop lang yan. Wala talagang kanto siya. So, bilog lahat na dati kasi, naabutan ko pa may 2 peso coin na may kanto, no? Parang octagon yun. Octagon ba yun, o? 8 sides. So, sa Monday, ipapakita ko yung mga mga coin, old coins natin, tsaka mga paper bill. And sa Monday din, kaya ba sa Monday? O sa Wednesday, magdadala kayo ng paper bill na old and foreign. Banknotes na old and foreign. Yun yung assignment natin. Graded yan. Okay, so sa Monday, papakita ko yung nasa akin, mga banknotes ng ibang bansa at mga old banknotes, tapos yung mga coins. Tapos sa Wednesday, magdadala kayo ng sa inyo naman for checking. Okay, so ito ang 10 peso. Yung nasa likod niya, yan yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no? And then meron pa ring up to 1 peso, meron pa ring tao. Yan yung piso si Rizal, yung 5 si Aguinaldo, yung 10 si Bonifacio, tsaka si Apolinario Mabini. Nung panahon namin, nung bata-bata pa ako, high school, meron pang 5 peso bill at 10 peso bill. No? Ngayon wala na. 10 peso bill is si Apolinario. Si 10 peso bill ay Apolinario Mabini, tapos si 5 peso bill ay si Aguinaldo. Tapos may 2 peso bill pa si Bonifacio naman yan, no? Ang 2 peso blue, green naman si 5 peso bill. Tapos brown naman si 10 peso bill. Napaka-colorful ng ating pera, no? Napaka-colorful kung makikita niyo. And besides sa pagiging colorful, besides sa pagiging pagiging tawag nito, natural, love sa natural resources, kasi showing dito yung pearl ba yan, no? Pearl. Tapos yung Tubataha Reef Natural Park. Tapos dito naman sa Puerto Princesa, no?
river sa Puerto Princesa. Tapos ito parang parrot which is native sa ating bansa. Sa Bohol naman, this is the Chocolate Hill sa likod. And yung animal na, ano yan? Ang tawag dyan? Ano ang tawag natin sa animal na yan? Yung maliit na primate na parang monkey. Jorens. Wala palang mic si Jorens. Tarsier po, sir. Tarsier. Yes. Or buot, no? Tapos here naman ay I think whale shark na butanding. And the perfect cone, the Mount Mayon. Okay. Ito naman yung ano ba yan? Ano ba yung isda na yan? Ano to? Yung inuulam niya lagi. Okay. Tapos, sa likod ay yung Bulkang Taal nasa Batangas. And ito, and then another animal, I think native sa Mindanao, sa north, no? Then we have the Banawe Rice Terraces, which is a UNESCO World Heritage spot. Okay? Yan. So, aside doon, ano mapapansin nyo guys? Dito naman sa harap. Sinong mga nasa harap? Yes, Jorens. Sino nasa Mga national hero po. national hero? Nandito si Benigno Aquino. Nandito yung tatlo. Si Vicente Lim. Sino yan? Si Jose Abad Santos. Sino yung babae? Sino ba may 1,000 dyan? Hindi ko naman. Angelo. Si Josefa Llanes Escoda po yung babae. Okay, si Josefa Skoda. Yes. Yan. That's what I'm going to say, no? Bukod sa national hero, ay yung mga mukha ng mga naging presidente like Cory Aquino, Diosdado Macapagal, Manuel Rojas, this is Osmeña, Sergio Osmeña, and this is Manuel Quezon. Na? So, those are President of the Philippine Republic. So, medyo siya culture natin, no? Related sa ating political view, no? Pansinin nyo, nung unang panahon, nung bata-bata pa ako, ang sa 500, si Ninoy Aquino lang dati, nakaganon pa, no? Meron pa siguro kayo nakikitang ganan, no? 500 peso bill. Pero nung naging presidente si Noynoy, yung anak ni Cory tsaka ni Ninoy, nasama na si Cory. Nakalagay na si Cory. And then, nung naging presidente naman si Arroyo, Macapagal Arroyo, na anak ni Diosdado Macapagal, so nalagay naman yung tatay niya, no? Si Diosdado Macapagal. Okay? And then, nung naging presidente si Marcos, okay, I'm not sure kung intentionally, naging presidente naman si Marcos, lumabas yung polymer notes, no? Wherein, wala na yung mga mukha ng mga mga tao. Pansinin niyo yung mga polymer notes, wala na siyang mukha. So, I'm not sure if ang intention is tanggalin yung mukha ng mga Aquino dyan. No? Pero walang polymer notes ng 200 peso. No? Dahil siguro, politically, Arroyo and Marcos are magkasama. So, I'm not sure kung
That's intention. Pero accepted pa rin naman itong mga banknotes as of now. Right? So, yan. So, parang connected talaga siya sa atin politically. Not compared to other country, no, hindi halos nagbabago yung kanilang banknotes. Yung printing lang, yung materials lang nagbabago, pero yung design hindi halos or hindi madalas nagbabago. Now, may mga nakalagay sa ano, no, sa mga bill natin dito, like mayroong nakalagay dyan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. So para sigurong copied from dollars, no? Ano nga yung sa dollars? Ano nakalagay sa dollars? Tingnan natin yung nakalagay sa dollars dito. So, yun. Diba? In God we trust. So, parang magkahawig lang din, no? Ayan. So, yan. So, yun ang Philippine White House daw. Sabi ni ano. Okay, so we will discuss naman US currency. So, US currency is USA currency is the currency for is the US dollars, no? So the currency for United States of America. We're going to talk about this or discuss about this because it is the most widely used currency for international trade. Okay? So kung mapunta kayo ng ibang bansa, yung pera nyo, yung piso nyo, hindi yan na ino-honor sa ibang bansa. Kunwari, mapunta kayo ng Japan, yung 1,000 bill nyo, hindi yan pinapansin kung hindi wala kayo sa money exchanger, no? Pumunta ka lang sa normal na store nila, hindi yan kilala. But pag US dollar, kilala yan, no? Baka pwede nilang palitan sa store lang kahit wala ka sa money exchanger. Okay? So, pag-aralan natin siya. So, here we have your may subdivided coins din, no? Ang tawag naman ay cents. Kung sa atin ay centavo, sa kanila ay cents, no? So, $1 is equal to 100 cents. Okay, so ito yung kanilang 100 bill, $100 bill or banknotes. This is their $50 bill. Ito naman si $20 bill, $10 bill, and $5. And they have $2 bill, which is, I think, hindi na masyadong nagsisirculate. Then, no? And they have their $1 bill. Meron din silang $1 coin. No? $1 bill, $1 coin. Yeah, meron silang tinatawag na half dollar. That's their 50 cents. Meron silang quarter. Okay, quarter dollars or quarter. That's 25 cents. Ang dime naman, ang 1 dime is 10 cents. Nickel naman ay 5 cents. And then, penny ay 1 cent. So, penny ang pinakamaliit na worth ng kanilang pera. No? Kaya nga, sa English language, pag sinabing you worth a penny, no? You worth a penny, ibig sabihin nun, wala kang masyadong halaga. Ganun yan, no? Medyo masakit yan, no? Worth a penny. Oh, this worth a penny. Kunwari, itong bagay na to, worth a penny. Hindi yun exactly minimin na 1 penny yan. Ang ibig sabihin nun, walang masyadong halaga. Pamigay na lang. Alright, so mapapansin nyo nga yung pera nila ay halos magkakaisang kulay lang, no? Parang greenish na, no? Okay.
Tapos, hindi halos pinapalitan, no? Yung mga character dyan. And they are presidents of the United States din, except for Hamilton. Tama? Sino ba nanonood ng Hamilton dito? O nanood ng Hamilton recently? O si Ezekiel, si Cyril, si Dev. O si Dev, totoo ba, Dev? O Dev, si Hamilton ba ang first president ng United States? Sino ba ang first president ng United States? Si Hamilton ba ay naging president? Ano po, sir? Ha? Dev? Yun lang po hindi ko alam, sir. Yun lang. Nanonood daw pero hindi alam. Jorens? George Washington po. George Washington. Si Hamilton ba ang ay naging president? Shadrach? Wala sir, naiwanan ko lang po. Anyway, Ezekiel? Rinig po ba, sir? Ano po siya? Hindi po siya naging president. Secretary of Treasury lang po siya. Oh, galing. Grabe si Ezekiel. So, pero sila yung mga siya yung bida dun sa, kaya nga, named after the film Hamilton. Parang national hero nila yan eh. Okay, so eto si Franklin. Okay? So, $100. Franklin. Baka tanongin ka sa quiz yan, ha? Si Grant. Ito si Jackson. Hamilton sa 10. Lincoln naman sa $5. Sa $2 si Jefferson. Sa $1 bill naman si George Washington. Ayan. Parang kapag piso ang importante. Ang mga importante yung mga mabababa pa yung worth, no? Ayan. Halimbawa, si Rizal sa piso. Okay? So, sa coin naman, ayan, I think this is, sino to? Sino tong president na to? Pinapyas din yung ulo niya, no? Nate Zander. John F. Kennedy po. Ay, sa John F. Kennedy. Yan, tapos sa $1, merong Belgian. I think very connected sa atin. I'm not sure kung ito nga yung bell na yan, no? Tapos may mga structure din sila like Independence Hall. Okay, may mga logo din sila, no? Ayan, crossing the Delaware. Ayan. Montesilio. And yan. Meron nakalagay sa coin nila na E pluribus unum. Okay? E pluribus unum. Which stands for what? Sino nakakaalam? Stands for? Ito ay parang unofficial motto ng USA. Eman. Out of many, one po, sir. Yes, out of many, one. Ibig sabihin, ang dami-dami namin, ang dami-daming states,
nagkakaisa sila, no? Ang dami-daming iba't ibang culture, iba't ibang magkakaiba, diverse kanilang ang kanilang culture, no? Pero nagkakaisa sila. Right? So that's their unofficial motto nga. Ayan, so after we learned these currency, ito yung ating mga sample na exercises na pwedeng lumabas sa exam. So dito hindi na ako naglagay ng peso, madali na lang no? Siguro pero sa exam baka merong mga peso na related sa gantong solving. At hindi na rin ako naglagay ng mga matataas na dollar, mga subdivided na worth lang, tsaka 1 peso. Dahil madali na lang din no? Kunwari, 5 $5, o di $25, o 10 $10, di $100, ganun lang dun. Parang wala masyadong computation. So ito, this is an example of computation kung saan mag-iisip kayo, no? Ano nga ba yung nickel? Ilan nga ba yung penny? Ilang cents nga ba yung dimes? Ganun. Okay? So, number 1, how much is a dollar daw? So, meron siyang mga dollars na mga coins kunwari. $1, 5 quarters, 3 dimes, 2 nickels, and a penny. So, ano daw yung worth nun? So, may choices dito. So, how are you going to solve that? No? So, pwedeng directly sa calculator, pero para ma-visualize nyo lang kung paano siya isi-solve. So, ganito ang pag-solve. So, $1 at 1 piece, no? So, 1 times 1 yan. Tapos, meron tayo. Sundan nyo na lang ako sa module, para hindi na ako mag-shift. So, $1 times 1 piece. So, dahil isang piraso lang, times mo lang sa 1. No? Tapos, yung next na given ay 5 quarters. So, 5 pieces times quarters. Ano nga yung quarters? Ilang cents? 25 cents, di ba? So, ganun. 3 dimes. So, meron tayong 3 pieces ng 10 cents. And then, 2 nickels, 2 pieces ng nickels is 5 cents. So, 0.5. Sorry, 0.05. And a penny is worth 1 penny times 0.01. So, ito yung i-compute natin. Okay, 1 times 1 is 1. So, lagyan na natin ng decimal place. And then, you have 5 na 25 cents. So, that's 1.25, right? $1.25 yan. So, lagyan natin ng 0 dito. Tapos, tatlong 10 cents or tatlong dimes. So, that's 0.30. Dalawang nickels is 1 dime, no? So, 0.10. And then, as is lang si penny. Tapos, i-add na natin ito lahat. So, itong place value, that's 6. Then, itong place value, that's 6 then. And then, decimal point dito, and then 2. So, $2.66. So, ang answer nyo should be in this way, no? Yung USD, currency code ang tawag dyan. So, it could be like that yung ating sagot, no? Or it could be like this. That to decimal point. Nagawa ko lang siyang mahaba kasi nabubura eh.
Okay, so among the choices sa module, that's letter B. Tama, $2.6. So that's how you solve. So when you use your calculator, dahil hindi naman kunwari kailangan ang solution at mabilisan yung pagsagot, so ganun lang din. So like number 2, how are you going to answer number 2? So number 2, how much is $1? 6 quarters, 3 dimes, 4 nickels, and a penny. So pwedeng ganito ang pagsagot. 1 times 1 plus 6 times quarters is 0.25. Hindi nyo na kailangan ng parenthesis dyan kasi yung ating calculator performs does without the parenthesis na. 3 times dime, so 0.1 plus 4 times 0.05. 0.5 hindi 0.5. 0.05 plus a penny, which is 1 times 0.01. So equals. So if that will give you a fraction, press nyo lang itong SD. SD. So the answer is 3.01, which is letter B then. So ang answer nyo is 3.01 USD. Okay, so letter B yan. Which is letter B. So number 2 pala. Which is letter B. Okay? Skip na natin number 3 kasi ganun lang din ang process yan. You can write it in your paper or you can directly solve it in your calculator. So number 4 naman, how are you going to solve number 4? Kung kayo ang magsasolve, how are you going to solve? Which of the following worth exactly 5.94 US dollars? Anyone? Yung ano lang, yung process lang. Hindi nyo kailangan i-solve. Kung kayo ang magsasolve, paano nyo siya i-solve? Anyone? Jarens. Yung sa $2 po, 1 times 2. Yung 8 quarters po, 8 times 25. 9 times 10. 2 times 5 po, and 4 times 1. Paano mo siya? Ganun lang. Anong way mo pag-solve? So, ganun lang, isa-isa? Pagkatapos po nun, sir, i-add na po lahat ng product. Tapos? Tapos ano, Jarens? Pag inad na, yun na yung sagot? Up. Yun na? Paano ko hindi exacto sa 594? Yun na yung sagot mo. So, ang gagawin nyo, isusolve nyo isa-isa, di ba? Tama ba? Kung normal kayong tao, ganun ang gagawin nyo. Right? Tama ba? Kung normal kayo, isa-isa nyo siya isusolve. And then compare it to 5.94 USD. Agree? Mahulaan mo ba yan by just looking kung ito ba yung sagot? Nahulaan ni Jorans kasi may sagot sa baba eh. Pero kung wala kayong idea kung ano dyan yung sagot, di ba iisa-isahin? Tama? Tama? Okay, hindi iisa-isahin. So, A muna or pwede naman tayo mag-start sa dulo. Ayan. So,
$2, $2. So, ganun lang din yung sinod natin kanina. Pero, sa choices ako mag-solve. Sa choices. Wala ka namang given sa question eh. Ang question is, i-compare mo dun kung sino yung may exactong value. So, sa choices ako magsosolve, right? So, that's how you solve that kind of problem. Hindi mo pwedeng sabihin na kung may nakita akong $5 dun sa choices, like letter C, yun na yung sagot. Diba? So, you have to compute. Tama? You have to compute bawat isa. Pero kung may nakita na akong sagot, nag-compute ako ng letter A. Tapos, eksakto na siya sa 5.94. At wala namang choices na both A and B or both A and C or all of the above. Wala namang ganon. So, hindi na ako, stop na ako mag-compute. Tama? So, yun na yung sagot. So, that's how you solve for that kind of problem. Okay? Now, let's discuss naman exchange rate. So, iba yung currency, iba yung exchange rate, no? So, pag sinabing exchange rate, can someone read this paragraph, first paragraph? Chloe? Exchange rate, on the other hand, is the value of one currency for the purpose of conversion to another. Exchange rates are impacted by both the domestic currency value and the foreign currency value. Most exchange rates are defined as floating and will rise or fall based on the supply and demand in the market. Some exchange rates are pegged or fixed to the value of a specific country's currency. For example, the Hong Kong dollar is pegged to the US dollar in the range of 7.75 to 7.85. This means the value of the Hong Kong dollar to the US dollar will remain within this range. Okay, very good. So, is exchange rate. So, ang exchange rate ay nakabase sa madaling salita, ito yung palitan ng pera ng isang bansa sa ibang bansa. Or sa isang bansa sa maraming bansa, sa iba't ibang bansa. Pwedeng ganun, no? So, exchange rate, at least dapat may dalawang countries. No? Hindi pwedeng exchange rate sa isang currency lang. No? Hindi pwedeng ganun. So, sa exchange rate, may tinatawag tayong domestic currency and meron tayong tinatawag na foreign currency. Okay. Ito, tatandaan nyo ha. Ang domestic currency at foreign currency ay base doon sa lugar kung saan nandoon ka. Hindi yun base kung sino ka. No? Kunwari, napunta ako ng ibang bansa. Kunwari, si Adam napunta ng US. Hindi pwedeng tawagin niya na domestic currency yung yung Philippine peso niya. Kasi nandun na siya sa US. So, ang domestic currency doon ay yung para sa kanya at para sa ibang tao, ang domestic currency doon ay yung US dollars. Kasi yun yung ginagamit doon sa place na yun. Okay? Kahit Pilipino pa siya. At ang magiging foreign currency na para sa kanya yung peso dahil wala siya sa Pilipinas. Okay? So, nakabase yun sa kung saan naroon kayo. Okay? So, that's domestic currency. Pag sinabing domestic, yun yung currency na ginagamit din sa bansang yon. At foreign kapag hindi ginagamit yung pera na yon sa bansang yon. So, kunwari, meron akong US dollars nandito ako sa Pilipinas. So, ang tawag sa US dollars na meron ako, foreign currency yan. Okay? Kuha? Kuha ba yun? Kuhang-kuha. Okay. So, meron namang definition about the two types of currency, no? Meron namang tinatawag na floating
holding ito sa exchange rate. Dalawa, no? Floating and peg or fix. So, pag sinabing peg at fix, parehas lang yan. No? So, floating ang isang currency in time with respect to exchange rate kapag dependent siya sa economic status ng kanyang bansa. No? So, kunwari, Philippine currency is a floating type of currency in terms of or with respect to exchange rate. No? Itong example na Hong Kong dollar is a fixed or peg type of currency in terms of exchange rate kasi naka-fix ito sa pera ng US which is the US dollars. Okay, bakit ba may mga peg or bakit ba may mga fixed na currency? So this is if you do a research, no, you research bakit may mga peg na currency, bakit may mga yung iba floating. So yung peg kasi na currency to make a stand or to make their currency firm or fix dahil yung economy nila will definitely rise and fall, hindi nila binabase sa kanilang economic status, no, kundi binabase nila sa ibang bansa which is the US in their case, to gain trust, no, gain trust dun sa mga investor nila or mga taong pumupunta sa kanila, and then para hindi siya mabigla, hindi siya mawala kaagad, no? And so dahil sa tingin nila yung US dollars ay mataas ang economic status at hindi basta-bastang bumababa, no? Hindi bumubulusok pababa, then that's the reason why they fix their currency to US dollars. So nagre-range siya, no? Hindi naman yan fixed sa isang amount lang, nagre-range siya for a certain amount. In this case, 7.75 ang exchange rate ng range niya ay 7.75 to 7.85. So hindi siya nawawala doon. Okay? So ibig sabihin sa isang dollar merong 7.75 Hong Kong dollars ang worth niya. Okay? So that's the reason why there are peg type of currency when it comes to exchange rate. Bihira lang yan, ha? Bihira lang. Mostly floating talaga. Floating means it will rise or fall based on the supply and demand in the market or in a short-term economic status, no? Madaming factor yan, like supply and demand, import and export, inflation rate, mga ganun, no? Unemployment, ganun din. Okay, so exchange rate changes affect business by changing the cost of the supply that purchase from different country and by changing the demand of their products from overseas customers. Exchange rate between two countries is commonly determined by economic activity. Ayan, madami. Market interest rates, gross domestic product, unemployment rate in each of the countries, etc. Commonly called market exchange rate. They are set in the global financial market. There were banks and other financial institutions trade currencies around the clock based on their factors. So if you're going to study economics, for example, or business or banking, no, or accountancy, so you will know deeper about this, no, all of this. Okay. So in our lesson, exchange rate is commonly quoted using the currency code. Ito yung 3-letter code that you will see in the table. So like for example, for US dollar, we use USD.
Philippine Peso, PHP, at hindi na pinapalitan yan, no? For EUR, for Euro currency. And for example, if you're pairing a currency pair, kunwari nag-prepare kayo, so you have to do this. Itong USD slash JPY, which is Japanese yen. Right? So, kunwari meron kayong, ano yung conversion factor between USD and Japanese yen? So, USD slash JPY and then the conversion factor. Okay, ito yung example, no? Where, ito sinabi ko na pala kanina. No, kunwari, ano ba yung pinagkaiba ng selling rate doon sa buy rate ng currency? So, selling rate is, kunwari, meron kayong US dollar dito sa Pilipinas. So, hindi yon domestic yung US dollar na yon, no? So, siguro meron ka nun for hoarding or collection or may nagpadala lang sa'yo. So, ibebenta mo yon, no? Kasi hindi mo yun kailangan, dollar yun na tapos nasa Pilipinas ka. Meaning, hindi yun domestic. Hindi yun domestic currency. So, ibebenta mo yon, yun ang rate nun, ang tawag doon ay selling rate. Okay? Tapos, ang buying rate naman na tinatawag is kapag pupunta ka ng US, wala kang US dollar, no? At kailangan mo ng US dollar, no? So meron kang pera mo natin, pupunta ka sa money exchanger para kilalanin 'yon. Papalitan mo ngayon siya ng US dollar. Yun naman yung buying rate. No? So from the word buy, no? Kailangan mong bumili dahil kailangan mo yung pera na 'yon. So yun naman yung buying rate. So if you are not from the industry of money exchanging, laging palugi yun, no? Laging palugi kasi kumikita yung money exchanger doon, eh. Right? So kumikita si money exchanger through the selling rate and through the buying rate. Kaya nga buy and sell, eh. Tama? Do you follow? You guys follow? Yes po. So, sell rate and buy. Ano daw pinagkaiba ng sell rate tsaka buy rate? So, sell rate is yung rate kung, from the word itself, kung ibebenta mo yung iyong pera, sell rate yon. Ang katumbas nun, meron yung worth, no? Kunwari, sa $1 US dollar, ang worth niya ay 58 pesos. Kunwari, ito yung ating selling rate, no? Ito yung selling rate na nandun sa money exchanger. So, ganun din. Pwede rin ganun yung buy rate, no? Depende sa buy rate. Pag selling rate, yun yung rate kung magkano mo siya ibebenta sa money exchanger, no? So, at nangyayari yon kapag ibinibenta mo yung perang hindi mo kailangan. Let's say US dollars nga or Hong Kong dollars. Meron ka. Dito ka sa Pilipinas. Ibibenta mo yon. Hindi mo yun kailangan, eh. So you have the selling rate. So ang selling rate, mataas yon. Mababa yan, binibenta mo. Lugi ka dun, eh. Diba? Palit ka. Tapos, ang buying rate, dahil nandun ka kunwari sa Singapore, kailangan mo ng Singaporean dollar, naku, mahal yun. Diba? So, pataas yun. Kasi kailangan mo yun, eh. Mahal yun, eh. Diba? So, ganun sila kumikita. Ganun kumikita si exchange rate. Ba yan? Yes, Caleb. Question? Caleb. Caleb, question? Wala?
Ito ba nakuha ito? Selling rate tsaka buying rate. Kunwari ang selling rate niya ay 58. Since kung magba-buying rate natin sa 1 US dollar, mamahalan na nila yan. Kunwari 62 Philippine peso na ang buying rate. Okay? Doon sila kumikita. So bibili ka nito, bibenta mo siya ng mura and then bibili ka ng mahal. Nato. So basically sir po, pag sell rate po sir, binebenta nyo po yung hindi kailangan. Pag buy rate po, binibili nyo naman po yung foreign na currency po sir. Yes. Basically ganun. Bumibili ka ng domestic, nagbebenta ka ng foreign. Bumibili ka ng domestic, nagbebenta ka ng foreign. Okay? So, nagbebenta ka ng foreign currency kasi hindi mo yan kailangan. Tama? Bumibili ka ng local or domestic kasi kailangan mo yan. Yun ang usual na nangyayari sa money exchanger. Diba? Ano ang purpose mo? Bukod sa tatanungin kayo minsan pupunta kayo sa money exchanger. Tatanungin ka, para saan po? No, bibili po sana ako ng dollars. Para saan po? Ganun. No, para sa school. Siguro may magbebenta sa inyo. So pag binili mo 'yon, mahal 'yon. Mahal 'yon sa usual, no? So pag binenta mo naman sa kanila 'yon, mas mura yung rate nun kasi paano sila kikita kung parehas lang, di ba? Okay? Gets? Question pa? Nato. Ano? Okay, sige. We'll continue the discussion on Monday. Okay, and mag-notes na kayo ha. I'll collect the filler on Monday. I downloaded the attendance already and we'll stop the recording. Goodbye. Goodbye po, Sir Goodbye po, Zaki. dear. Goodbye, sir. Goodbye po, sir. Bye, sir. Bye-bye.